So welcome to our special module mga kapatid on righteousness by faith, the Seventh-day Adventist theology. Ito po yung special module in the sense that righteousness by faith is only a one-unit course and the discussion would only range to 3 to 5 hours or sessions. So after this, tayo naman po ay magtatalakay din ng ating soteriology. Pero as a part of introduction, we will be talking about the dynamics of salvation. And dito po mga kapatid, ang ating purpose sa ating subject na righteousness by faith is this: to present the Seventh-day Adventist theology in righteousness by faith as biblical doctrine or as a biblical doctrine officially held by the Seventh-day Adventist Church, not as abstract theology as presented by some Adventist thinkers and in contrast to the thoughts. Okay, correction na natin, no? This is thoughts, not ties. Okay. Thoughts. Okay. In contrast with the thoughts of the rest of other Christian denominations. Okay. So, ang purpose ng subject na ito mga kapatid is tayo po ay magkaroon ng tamang konsepto, no? Mag-grasp natin ang tamang konsepto ng righteousness by faith according to what we believe as Seventh-day Adventists. Kasi po ang dami pong mga proposed concepts with regards to righteousness by faith, pero ito naman po ay basically hindi po biblical. Ito po yung mga haka-haka lamang, mga propositions na nag-came out sa kanilang pagiging thinkers, no? Nag-iisip. Pero dito po, ang ipipresent natin mga kapatid is not an abstract theology, kundi yung solid theology talaga na kung ano ang pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist Church or yung matatawag natin na mainstream Seventh-day Adventists. At iko-contrast din po natin sa paniniwala ng iba on righteousness by faith na katulad ng paniniwala ng mga mga tinatawag the mainstream evangelicals, no? Kasi iba po ang kanilang paniniwala sa righteousness by faith, iba din po ang paniniwala ng Seventh-day Adventists. Dahil ang Seventh-day Adventist ay ito po ay talagang biblical at hindi po nakabase sa kung ano ang tinatawag na mga ideas na inilalagay nila sa banal na kasulatan o yung tinatawag natin na eisegesis, no? Habang ang Seventh-day Adventist naman, ang ating exposition ng theology on righteousness by faith ay talaga pong exegetical. So, ang ating objectives ay tatlo lang naman. At the end of the series, the learners shall be able to, number 1, grasp fully the Adventist theology on righteousness by faith. Pag sinabing grasp fully, yung po bang pag ikaw po ay graduate ng LIMS International, you have a solid theology about righteousness by faith. Kasi yun po ay napaka-importante na kaalaman tungkol po sa doktrina ng kaligtasan. Dahil ang righteousness by faith is a doctrine that is related to the full gospel message. So, ayun po ang tinatawag nating fully grasping this particular theology. So, para sa pangalawa, mag-request po tayo ng magbabasa para medyo hindi naman tayo mapaos sa kababasa, no? Okay, ito parang spelling. Okay. Yan.
Okay, shall we request kung sino yung nandito sa aking kaliwa? Si Ma'am Sherlyn. Ma'am Sherlyn, ay pwede po ba basahin mo ang pangalawang objective? Explore the theological positions of the Christian theologians on righteousness by faith. Okay, other po yan. Okay. So, pakiulit. Number 2, explore the theological positions of other Christian theologians on righteousness by faith. Okay, titingnan natin mga kapatid, no? Ano po ba ang positions ng Reformed theology? Yung kay Calvin, no? What is the Calvinism thought on righteousness by faith? What is the thought of the mainstream evangelicals, no? Katulad ng mga Baptists, Pentecostals, etc. tungkol po sa righteousness by faith. I-explore po natin mga kapatid para ma-compare natin sa hinahawakan ng na theology ng Seventh-day Adventist at doon po natin makikita how these theologians differ with what really the Bible says. Okay, number 3 ay papabasa natin kay sino po yung nandito sa aking kaliwa? Okay. Lloyd Bulawan. Lloyd Bulawan. Bulawan po ba? Ginto. Bulawan. Bula. Tama po Bula. ba? Kasi yung dito sa akin ay bula lang bula. Oh. Kasi hindi naman na po full eh. So walang signal si Brother Lloyd. Pabasa na lang natin kay Ma'am Delia Tabianan. Ma'am Delia, nandyan ka po ba? Bulahan po, Dok. Bulahan po, Dok. Yes, Bulahan. Okay, Ma'am Delia. Pakibasa. Number 3, Yes. compose a solid statement of righteousness by faith. Press mainstream Adventist theology on the subject. Okay, that expresses. Okay. So compose a solid statement on righteousness by faith that expresses the mainstream Adventist theology on the subject. So pagkatapos nating mag-grasp, no, ang Adventist theology on righteousness by faith, we also explore the theological positions of other churches or other theologians. Then we would be able to compose a solid statement on righteousness by faith. So that each one of us, kasi hindi po tayo, wala po tayong credo mga kapatid, no? We don't have creedal statements on righteousness by faith, but what we have is the full grasp of it. So it is for us to express this theology that na ating naintindihan para magkaroon tayo ng ating statement of righteousness by faith. So each one of us na mga nag-aaral dito ay isusulat ang kanyang naintindihan tungkol po sa righteousness by faith. At titingnan natin kung ang expression na yon ay sang-ayon po ba sa mainstream theology ng ating Seventh-day Adventist Church. Dahil tayo po mga kapatid ay nag-aaral ng mainstream theology, no? So dito po ay hindi po natin inaalaw na ang naghahari ng mga theology ay personal theology. Well, we have the right to express our personal theology, but it is only during a particular discussion. But ang ating itinuturo dito mga kapatid ay yun talagang ating hinahawakan. Kaya ang ating source for Module 1, which is Understanding the Dynamics of Salvation,
is the Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists. So for a sort of introduction to the dynamics of salvation, ito po mga kapatid ay pinangunahan po ng ating presidente ng General Conference na si Neil C. Wilson, yung tatay ni Ted Wilson. Okay, when I became a Seventh-day Adventist in 1979, September 23, 1979, when I was baptized, ito po ang presidente po ng General Conference ay si Neil C. Wilson. Okay. Ngayon po, ang kataon, hindi lang siguro nagkataon mga kapatid, God's leading po. Ang anak naman niya ang naging presidente sa General Conference. So this is anong tawag nito? Napaka meaningful po, no? Ang ama at anak, no, naging presidente ng the highest level of the Seventh-day Adventist organization, no? So yan po ang na-build na foundation ng ating kapatid na si Pastor or Elder Neil C. Wilson, na siya po ang naging Pangulo. At sa panahon niya mga kapatid, nagkaroon po ng mga committees, no? Ng mga committees, consultations at lead to committees para discussan po ang mga issues with regards to salvation. Kaya sa open letter na isinulat ng ating kapatid na si Elder Neil C. Wilson ay in-announce niya po na ang denomination o ang ating iglesia ay nag-convene po ng isang grupo for consultations. Ang purpose ng consultation na ito is to survey and study difficult theological issues, no? At pagkatapos ng survey and study of these difficult theological issues, lalo na sa tinatawag salvation o kaligtasan, ang resulta po nito ay ibinahagi sa ating iglesia. At iyon po ipinablish sa Adventist Review. No, ako po nagkaroon ng kopya nito mga kapatid, isang special issue, at doon ko po nag-grasp ang ating doktrina ng Seventh-day Adventist. Sometime in the early part of 1980s, ako po ay nakahawak ng makapal-kapal na issue ng Adventist Review na nagtatalakay mainly sa tinatawag salvation or the dynamics of salvation. So ang grupong ito mga kapatid, no? The Righteousness by Faith Consultation ay nagkaroon po ito ng 145 members coming from the different parts of the world. So hindi po ito basta-basta mga kapatid na isang tao lang, no, na nag-convene. Kung minsan maririnig natin na ang isang tao, no, isang tao na nagpi-present ng kanyang thoughts, ng kanyang ideas, kung ano po like for example, ito po ang righteousness by faith. Ito po ang gospel. Ito po ang kung ano-ano ang inilalatag mga kapatid. As if siya lang po ang binigyan ng banal na espiritu ng kaalaman. Hindi po ganoon mga kapatid ang proseso ng Diyos, no? Na talagang si special brother A lang. Okay, sabihin ng Diyos, no? Okay, si brother A lang ang bibigyan ko ng kanitong kaalaman. Okay. So, sa kanya yung theology na totoo dahil siya ang binigyan ng banal na espiritu. Hindi po mga kapatid ganun, no? Dahil ang sabi nga sa ating church manual, ang sabi ni Ellen G. White doon sa quoted na hindi ko lang
ano mga kapatid, matukoy ang exact reference, pero sinabi ng ating prophetesa na si Ellen G. White that God leads a church. Sino daw po yung pinapangunahan ng Diyos, mga kapatid? Sino po ang pinapangunahan po? The church. God leads a what? A church. A church. Hindi po na God leads Ritoya, no? Na kung anong sabihin ni Ritoya, ay yun na po ang totoo, no? Example lang yan, kapatid na Ritoya, no? Or kung ano ang sabihin ni Brother Christopher, yan na po ang totoo. O kung anong sabihin ni kapatid na Garcia, yun na po ang totoo. Pero mayroon tayong mga kapatid. Mayroon tayong mga kapatid, na pag nakapag-present ng kanilang theology, wagas, no? Na para bagang siya lang ang binigyan ng special na light ng banal na espiritu. At ang kanyang theology ay talagang pinipilit niya, mga kapatid, na ganito talaga, no? Ito yung ibig sabihin ng everlasting gospel. Ito yung ibig sabihin ng the gospel. Ito yung kung ano-ano, mga kapatid, no? Favored pala siya ng banal na espiritu. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Ang sabi ni Ellen G. White, God leads a church. Kaya ang kaalaman ay binibigay sa isang kapatid, pero hindi lang po siya yung binigyan. Si kapatid na taga Ghana, si kapatid na taga Africa, si kapatid na taga Europa, si kapatid na taga Germany, si kapatid na taga California, etc. Marami po. Doon po sa kanila ibinibigay ang katotohanan, no? Or ipinapadaan ang katotohanan. Kaya po pag nag-convene, mga kapatid, ang pinatawag ng ating Pangulo sa Konferensya General, doon po nalalaman, no? Doon po nalalaman na ang ganoong aspito ng ating katotohanan ay lumalabas, mga kapatid, no? Kaya resulta po ng tinatawag meeting, no? Malalaman natin na ang katotohanan ay talagang ipinakita ng banal na espiritu sa napakaraming tao. At dahil po sa tinatawag na pag-convene, no? Kumbaga sa Bisaya, panagkatigom, mausa, no? Or the truth will be unified. Meaning to say, yan na po ang ating katotohanan. Progressive revelation, hindi progressive revelation na idadaan sa isang tao lamang. Nakukuha no yung punto, mga kapatid? Opo, maliwanag, Doc. Maliwanag po. Yes Okay, po. so Crystal clear. that is why mayroon tinatawag convening of church members from around the world, no? So, pag nagkita-kita sila, hindi naman sabihin nagkakagulatan, kundi sila po'y, anong tawag nito? Hindi nagkakagulatan. Ang tawag doon ay mas lalo silang nai-impress na pare-pareho sila nang na-come up sa kanilang pag-study sa tinatawag na certain issues on doctrines. Kaya dito, mga kapatid, nang mag-meet po ang grupo from different parts of the world noong October 3 to 4, 1979 sa Washington, D.C. sa 145 members po. Ang tawag doon is Righteousness by Faith Consultation or Convention. Ay diniscuss po kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan with regards to righteousness by faith. Okay? So, ang consultation na ito, mga kapatid, dahil sa consultation,
pinaigting pa ito mga kapatid. So sabi ng convention, okay, ang gawin natin, mag-streamline po tayo. Gawa po tayo ng editorial committee na yung ating diniscuss na mga punto na nakita natin, yun po ang itinuturo ng Biblia. So kailangan sila po ay mag-form na committee, tapos i-review po ang expressions of righteousness by faith. Kaya po, resulting with that convention, nagkaroon po ng 24 members to prepare for publication the materials growing out of the meeting. So kung anong diniskussan sa meeting ng 145 members from around the world, yun po ay tiningnan po ng tinatawag editorial committee. Kaya mga kapatid, pag lumalabas yung ating officially held doctrines, hindi po yan kumbaga sa Bisaya pa tinumo-tumo sa usa ka tao. No? Kung minsan sinasabi, ito yung sinabi kasi ni Ted Mills, yung presidente ng General Conference, no? Etc. Ayan po ay mga mga kapatid, mga akusasyon lang, no? Mga akusasyon lang. Okay. So, pag lumabas ang doktrina, yung po'y dumaan sa tinatawag na matinding screening, no, ng bayan ng Diyos through the representative from the different parts of the world. Why? Ulitin ko po, mga kapatid, God does not lead an individual, but He leads a church. He leads a church. Okay, so the editorial committee met on February 4 to 7, 1980. So mga barely one year, no? 1 year. After 1 year, nag-meet yung editorial committee, and the paper, ang paper na tinaguluhan, no, na The Dynamics of Salvation, was prepared for eventual publication in the Adventist Review. Yun po ang nahawakan ko, mga kapatid, no, when I was still newly baptized Seventh-day Adventist member. Kaya 1979 ako na-baptized at the age of 13. Parang mabibisto yung edad natin, no? Okay, so in just mga 2 to 3 years, mga kapatid, I was able to grasp the message of salvation as held by the Seventh-day Adventist Church, because I read the book, I read the special issue of the Adventist Review that covers the dynamics of salvation. Okay, so dito po lang muna ang ating introduction, dahil ang ating oras ay alas 8:56. Let's have a 4-minute break, mga kapatid. Then we will give the time to Dr. Arnel Marcaida for the discussion, or for leading the discussion of the book of Revelation. Our assignment for this week is chapter 2 of Steps to Christ. Okay, so you read Steps to Christ, or you listen to the audio, at hopefully maging available na ang ating Tagalog audio ng Steps to Christ. At ito po ay pinapangunahan po ni Sister Dory. Sabi pa sa Bisaya, maluoy ang Diyos. Okay, God willing, ay bigyan ng kalakasan si Sister Dory to produce the Tagalog audio of the Steps to Christ. Pero we will also publish the English version in the bulletin, as well as the second chapter of Steps to Christ. So this week, ang mga hindi pa nakagawa ay madodoble na. Kaya mas maganda
kung ano yung ating ina-assign, ay gawin nyo na mga kapatid. Kasi pag hindi nyo nagawa, the next week, dalawa na. Pagka third week, 3 na. No? Kaya mas maganda, kada assignment, gawin ka agad para hindi na mag-pile up. Okay, so Doc, again, Doc. Step to Christ, chapter 2, your reflection should be submitted. Okay, any question? Sino po yung gusto magtanong? Nasagot na Doc yung tanong ko eh. Okay. So, chapter 2, steps to Christ, no, reflection. Okay, so let's go for the break. 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Dr. Arnel Marcaida for the discussion on the book of Revelation.